Updated requirements pauwi sa Pilipinas at pabalik sa ibang bansa ngayong buwan ng Mayo 2024. Halos nasa kalahatian na tayo ng taon. Kumusta naman ang mga kababayan kong OFW dyan? So far naman ay wala namang malaking pagbabago sa mga requirements pauwi sa Pilipinas at pabalik sa abroad. Pero sad to say ay still required pa rin mag-register sa e-travel arrival card kapag uuwi sa Pilipinas at e-travel departure card naman kapag pabalik tayo sa ibang bansa. So, ang mga kailangan dalhin ng mga requirements pauwi sa Pilipinas para sa mga OFW ay number 1, ang inyong passport. Number 2, ang inyong ticket. Number 3, ang inyong e-travel arrival card registration. Ang bago ngayon guys dahil maraming nagsishare na hinahanap na daw ang e-travel customs declaration. Makikita nyo ito guys or makakapag-register kayo dito after lumabas ng e-travel arrival card QR code nyo. I-scroll nyo lang at nandun sa baba ang pagre-registeran or para makapag-register sa customs declaration online. Pero base naman sa iba ay hindi naman sila hinanapan. Marami-rami na rin kasi ang nagsishare kaya ginawan ko ito ng video tutorial para may guide kayo. At huwag din kayo maglala guys dahil kapag hindi naman kayo mapag-register ng customs declaration online at hanapin ito sa inyo sa Pilipinas ay may binibigay naman daw na maliit na papel at doon kayo mag-fill out ng inyong customs declaration. At sa mga OFW naman na manggagaling sa bansang Saudi Arabia, may additional requirements kayo na exit visa. Lalo na sa mga babalik pa, kailangan ng exit re-entry visa na manggagaling sa inyong employer. And mostly, ang sabi ng iba ay online na ito. Pero kung makapag-request kayo ng printed nito sa inyong employer ay mas maigi. Sa mga OFW naman na uuwi na sa Pilipinas for good na hindi na babalik sa ibang bansa, 4 na requirements lang naman ang kailangan nyo dalhin. Ang inyong e-travel arrival card registration, ang inyong passport, ang inyong ticket, at ang inyong final exit visa or cancellation paper naman ang tawag dito sa United Arab Emirates at release paper naman sa iba pang bansa. Hindi ko na alam guys ang tawag sa iba pang bansa pero isa lang naman ang use nito. Proof ito na patunay na wala kayong problema sa inyong employer at properly visa cancelled kayo. Additional requirements naman sa mga OFW na nag-change employer or lumipat ng kumpanya sa ibang bansa. Mga nag-change job site, mga nag-change company name, nag-change position, at yung mga babae na nag-change ng marital status na napalitan ng apelido sa visa, passport at sa kontrata. At sa mga OFW na pumunta sa ibang bansa na naka-visit visa at naging employment visa. Kung isa kayo sa mga nabanggit ko ay required kayo magpa-verify ng kontrata sa Polo Office sa bansa kung saan kayo nagtatrabaho. Huwag kayo guys uuwi na wala kayong dalang Polo verified contract para hindi kayo magkaproblema sa pagkuha nyo ng inyong UEC at kapag pabalik na kayo sa ibang bansa. Inuulit natin na walang contract verification sa Pilipinas. Lagi yan sa Polo Office sa bansa kung saan kayo nagtatrabaho. Pero sa mga OFW na dati nang nagkaroon ng UEC at uuwi at babalik muli sa parehong employer na wala namang any employment changes at nakapag-acquire na ng UEC exemption ay hindi na required ang panibagong Polo verified contract. Basta may UEC exemption na kayo. Dalhin nyo lang ang inyong latest printed contract kapag mababakasyon kayo sa Pilipinas just in case man hanapan ito sa immigration. Yung pangatlo po yung tinatawag nating balik manggagawa or returning workers, no? Ito pong balik manggagawa, sila po yung dati nang nagtrabaho sa abroad, meron po silang valid employment contract at nagbakasyon lang panandalian sa Pilipinas at muli pong babalik sa kanilang employers, no? Sila po ay mga OEC exempt. Kung kayo naman po ay balik manggagawa, online na po ito. Kung babalik po kayo sa inyong dating pinagtatrabahuhan, meron na pong tinatawag na OEC exemption certificate na inyo na pong makukuha sa sarili ninyong online account sa Department of Migrant Workers. Hindi nyo na po kailangang pumunta dito sa amin dahil dire-diretso po yung pagkuha ng OEC sa inyong online account. Pumunta naman tayo sa mga requirements pabalik sa ibang bansa or pupunta sa ibang bansa. At wala naman ding pagbabago. Ito ang mga dadalhin nyo. Number 1, ang inyong e-travel departure card registration. Number 2,
ang inyong OEC or OEC exemption. Number 3, ang inyong visa. Pero dito naman sa United Arab Emirates, ang visa natin dito ay nasa Emirates ID na. Kaya lagi nyong dadalhin ang inyong residence ID dahil madalas siyang hinahanap sa immigration. Number 4, ang inyong passport. Number 5, ang inyong ticket. At number 6 na lagi nating pinapaalala, ang inyong OWA membership. Dapat guys, lagi kayong nagre-renew ng inyong OWA membership kada 2 taon. Hindi man ito hinahanap sa immigration, pero proteksyon natin itong mga OFW habang nagtatrabaho tayo sa ibang bansa. At pwede kayo nito magbayad sa any OWA office sa Pilipinas or sa OWA representative desk na matatagpuan nyo sa loob ng NAIA. Yan lang guys ang mga requirements pauwi sa Pilipinas at pabalik sa ibang bansa. Bisitahin nyo ang description ng video na ito at doon ko ilalagay ang mga link na makakatulong sa inyo at ang mga video tutorial kung paano mag-register sa e-travel arrival card or departure card at sa pag-acquire ng OEC exemption at mga requirements sa pagkuha ng OEC sa POA or sa DMW na ngayon. Para makagawa na kayo ng inyong customs declaration online, after yung mga pag-register sa e-travel arrival card at lumabas na yung QR code, ay i-scroll nyo lang. At i-click nyo yung Customs Declaration Online. At lalabas ito. I-scroll nyo lang at i-click nyo yung Next. At lalabas ito. I-click nyo lang yung small na box and click Continue. At dito na guys, ilalagay nyo ngayon ang inyong passport issued country. So, dahil Pilipino tayo, ay Philippines ang ilalagay nyo. Pero kapag permanent residency kayo sa ibang bansa at foreign passport holder na kayo, ay yung passport ng bansa kung saan kayo nakatira ang ilalagay nyo. At ilalagay nyo ngayon ang inyong passport issue date, kung kailan in-issue ang passport nyo sa inyo. And next, country of origin. Ito guys yung bansa kung saan kayo original na manggagaling or nagtatrabaho. Dito naman guys, sa port of origin, ang ilalagay nyo dito is yung airport na panggagalingan nyo sa ibang bansa. For example, ang tinype ko is Dubai Airport or Dubai International Airport. At dito naman sa date of departure is ilalagay nyo yung flight or date ng flight nyo paalis sa airport na yon. Dito naman sa makikita nyo yung country of transit, port of transit at date of transit, para lang ito sa may mga connecting flight. Pero kapag wala naman kayo connecting flight, ay iwanan nyo lang yan naka-blank. At dito naman sa country of destination, dahil nga pauwi tayo sa Pilipinas, ang nakalagay dyan ay Philippines. At sa port of destination naman, kung lalapagan nyo ay sa NAIA, ay ilalagay nyo ay NAIA Terminal 3 for example. Kung sa Clark naman ay Clark International Airport, at kung sa Cebu ay Cebu International Airport. At dito naman sa date of arrival, traveler type, purpose of travel, at dyan sa flight number, automatic na yang lalabas dyan. At dito naman sa accompanied family member, kung may kasama kayong below 18 years old, ay ilalagay nyo dyan. At 18 years old pataas. Pero kung wala naman, hayaan nyo lang yang naka-zero. First time visiting in Philippines, syempre tayo mga Pilipino ay no, dahil taga-Pilipinas tayo. At dito naman sa last departure nyo sa Pilipinas, ilalagay nyo yung last alis nyo sa bansa natin. At dito naman sa baba guys, kung ilang pirasong check-in at hand carry baggage ang dala nyo. And after that, click Next. At nandito na tayo sa General Declaration. At may makikita kayong tanong dito na amount goods purchased abroad. Ito guys yung mga pasalubong na nabili nyo or yung halaga nito. So, nilagay ko, for example, total ay 50,000 peso. Pero huwag kayong maglala guys, dahil ang total naman na maximum na pwede yung dalhin sa Pilipinas sa inyong maleta ay total 150,000 peso na goods or mga pasalubong na dala nyo at ito ay tax-free. Dito naman sa Philippine currency, it says 50,000 peso. Kung wala naman kayong dalang pera na peso na lagpas 50,000 pesos, ay i-click nyo yung No. Ganon din guys kapag foreign currency or US dollar or equivalent nito. Kung hindi naman lalampas ang amount sa 10,000 US dollar ang dala nyo pa uwi sa Pilipinas, i-click nyo lang yung No. Yung iba naman na nakikipagtalo pa sa comment na mali daw yung conversion ko,
dahil 50,000 in peso daw kontra sa 10,000 US dollar. Dapat daw ay kalahating milyon. Guys, iba ang rules sa Philippine peso at sa US dollar. So sa Philippine peso, kapag excess ka ng 50,000 in peso na dala nyo pa uwi sa Pilipinas or pabalik sa ibang bansa, ay kailangan nyo na magbayad ng tax or buwis. Ganon din kapag US dollar or equivalent nito, na kapag lampas 10,000 US dollar ay magbabayad na rin kayo ng tax. Pero kapag below 10,000 US dollar or 50,000 in peso ang dala nyo, ay i-click nyo lang yang no. At dito naman guys, hanggang number 10 ay i-click nyo lang yang no. At dito naman sa number 11 na jewelry or gold, kung may dala kayong gold sa inyong bag, ay kailangan nyo itong i-declare. Ilalagay nyo ang quantity or bilang ng gold na dala nyo at ang amount nito in US dollar. Pero guys, take note, hindi nyo na kailangan isama sa declaration ang mga suot-suot nyong ginto. Kagaya ng kwintas, porcelas, singsing, at iba pa. Dahil taga-customs mismo ang nagsabi niyan. Dahil sinabihan niyan ang kaibigan ko na naharang sa customs na may dalang ginto na worth 1 million na tag-1 gram. Dahil na-detect ito sa x-ray machine. Dahil nga guys, napakarami ng dala niyang ginto na tag-1 gram lang na 1 milyon ang halaga. So sinabihan siya na hindi naman nakasama sa declaration ang mga ginto na suot-suot nyo sa inyong katawan. At hindi rin ito pwede alisin kapag dadaan kayo sa x-ray machine. At dito naman guys sa number 12, i-click nyo lang yang no. And after that, click next. At nandito tayo sa step 4. Wala na yung step 3. At mababasa nyo dito na declaration attachment. Kagaya ng photo or image ng laman ng maleta na dala nyo. Pero kung wala naman, pwede nyo man i-click yung next or skip. At eto na ang lalabas. Andito na tayo ngayon sa summary. Review nyo lang and after that, scroll nyo at lagyan nyo ng inyong pirma. Click yung small na box and click submit. At lalabas ito. Are you sure you want to submit? Click yes. At eto na guys, congratulations. At lalabas na itong customs declaration QR code nyo. At ready to go na kayo. Take note guys na hindi naman lahat ay hinahanapan nito. Pero mas maigi na lang na gumawa na lang kayo para wala ng abala or aberya. Pero sabi nga ng iba, kung hindi ka naman makapag-register ng online ng customs declaration nyo, ay meron naman daw maliit na form na binibigay doon at doon kayo mag-fill out. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayo updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.